Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of 1 Samuel chapter 16 verse 13. Sabi dito, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward, and Samuel rose up and went to Ramah. So, ito ay patungkol kay Haring David. Sabi dito, God prefers David in times of waiting. Yun yung mga unang katuruan. So, ang pinakaunang hari ng Israel ay si Haring Saul at siya ay matipuno, malahari talaga yung itsura niya. So, in-announce siya ni Samuel, naging hari siya at merong pagkakataon na hindi siya sumunod sa Diyos in crucial moment. May pinapagawa ang Diyos sa kanya pero na-reject niya. So, kaya may pagkakataong na-reject din siya ng Diyos. So, sabi doon, sabi ng Diyos sa kanya, kay Samuel, mag-anoint ka ng panibagong hari. So, ang in-anoint ni Samuel si Haring Haring David. So, sa mga panahong ito, batang-bata pa si David, naging hari siya. Parang teenager pa lang siya. At nung panahon na yon, yung mga kapatid niya siya yung pinakabatang kapatid. Isa yung mga kapatid niya. At siya, nung time na yun, nagpapastol pa siya. Utusan siya ng mga kapatid. Pero siya pa yung inanoint para maging hari. Pero, kinabukasan, naging hari siya. Pero, merong mahabang panahon na pag-aantay mula nung inanoint siya. Maraming pagsubok at paghihirap na mararanasan siya. Dumaan muna siya kay Goliath. At tingin siya ni Haring Saul bago siya naging hari. So, hindi basta mabilisan lang yung immediate na inanoint siya, magiging hari na agad siya. Ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, merong times of waiting. Pero dahil sa paghihintay na yon, hindi pwedeng nakatunganga ka lang. Habang piniprepare ka, katulad ni David, habang inanoint siya, piniprepare siya maging hari. Kaya nga siya naging warrior king. At naging mananagumpay dahil ganun na lang yung pinagdaanan niya. Mula sa pagiging shepherd, pagiging yung nagpapastol, tapos nakikipaglaban siya, or sa pangangaso niya, nakikipaglaban siya sa mga mababangis na hayop kasi sa pagprotekta niya sa mga inaalagaan niya. So, mula doon sa pagpapastol at pagtatanggol niyo sa mga inaalagaan niya, in times of waiting, preparation niyo na buong Israel pala yung yung isa-save niya, yung parang piniprepare siya doon, hindi lang sa pangangalaga sa pagpapastol, kundi sa pagpapastol din sa mga tao, kung paano niya ipagtanggol. Kasi kung hindi prepared yung character ni David bilang pastol, maaaring sumuko siya. Maaaring hindi siya prepared sa mga bagay na pwedeng mangyari sa pagiging king niya. Kung ang pagiging king
mapupunta siya sa pedestal, haharap siya sa maraming tao at titingaliin siya ng mga tao. So si Lord, habang sa preparation, ginagawa siya or binibuild siya para maging mabuting tao, para pag naging hari siya, maging mabuting hari siya. So pinapalis siya sa panahon ng pag-prepare sa kanya bago siya maging king. At yun yung paraan para mapalis siya, para dahil dun sa pag-anoint na yon, hindi pwedeng in-anoint ka lang as a king pero hindi ka prepared. So habang nandun ka sa preparation, kailangan mong malaman lahat ng bagay na pwede mong malaman para lahat ng mga obstacles or lahat ng mga mali mong ginagawa, maitama lahat ng mga pwedeng makatrigger sa'yo. Alam mo kung saan ka magiging mahina. So i-adjust ka ng Diyos para sa ikagaganda or kung pwede kang maging, kasi kailangan sa pagiging king, yung kailangan matapang. Kasi pag isaservan mo yung mga tao, hindi pwede na oo ka lang ng oo, hindi pwedeng hindi mo pag-aralan lahat ng mga bagay na pagdedesisyonan mo. Hindi mo pwedeng iasa yung decision mo sa mga members mo at yung mga decision mo na kailangan susundin ng karamihan. So yun yung kadahilanan na sa lahat ng ginawa ni David, mayroong katagumpayan at hindi lang patungkol doon sa kanyang kakayanan, kundi sa kanyang puso din, na kung paano maging handa, kung paano maging magkaroon ng katapangan or yung lahat ng mga pwede niya maging decision, magpa-prosper. So sabi dito, yung para tandaan natin na para tayong isang malaking bloke ng marmol na yung the best sa atin na character, para lumabas yon, kailangan nating basagin. Kailangan tanggalin ng Diyos yung mga rap sa buhay natin, yung mga kayabangan, pagiging magagalitin, kulang sa pagmamahal. Yun yung mga character na dapat i-mold natin kung paano tayo maging best, kung na walang maka-question sa atin, kung dun kasi makikita na kung hindi ka pa prepare sa mga bagay na yon, yun ang magiging weakness. Pag hindi mo na mold yung sarili mo na pag-aralan yung mga bagay na kahinaan mo, na maging maayos ka doon, maging maalis yung mga negative na characters mo. Hindi ka na mold sa pagkakaroon mo ng pusong selfish. Hindi ka, kumbaga, hindi ka pwedeng maging hari. Kaya kahit ano man yung pagdaanan natin na sa sitwasyon sa buhay natin na feeling natin yung mga bagay na binabago sa atin, way yun para
mino-mold tayo or kung ano man yung puwedeng baguhin sa sarili natin. Way yun ng Lord para maging maayos tayong leader or maging maayos tayong katulad ng ni Haring David. Yung mapagkatiwalaan tayong shepherd. So as a Christian, kailangan maging maayos tayong miyembro or leader sa simbahan. So kung ano man yung feeling mo, mga kamalian mo na kailangang itama sa'yo, yun yung part na hindi ka dapat tumigil or wag mong isipin na dahil puro pagsubok lang yung mga nararanasan mo. Pero yun pala yung mga paraan ng Diyos para ma-mold ka, para ma-polish yung mga kamalian sa buhay mo, para maging mabuti kang Kristiyano or mabuti kang leader kung leader ka, mabuti kang miyembro ng church. So kailangan nating pag-aralin yung sarili natin na maging open sa mga nangyayari sa buhay natin. Kung ito ba ay makakatulong kung papaano tayo piniprepare ng Diyos. So kung anong purpose niya sa buhay natin.